yun yung mga taong walang magawa. Para bang talagang gagawin ang lahat para lang i-down ang Apulakay na Ferdinand Romualdez. Ay, hindi ang pala. Israeli Marcos. Hindi, gusto ko yung yung mga movie niya. Oh, yeah. Lagi kong pinapanood sa TV doon sa New York, taga New York ako. Doon ako sa New York, kaya lagi kong nakikita sa sa movie. At saka matagal na yun eh. Wala po Ngayon na sa movie na yan, ano po ang iyong natutunan? Ano po ang masasabi niyo kay Ma'am Imelda Papin na binuwis ang kanyang career dito sa Pilipinas at sumama lang siya kay Ferdinand Idralin Marcos sa Hawaii? Oo. Maganda yung kanyang hangarin. At saka talagang totoong-totoo ang kanyang suporta sa mga tao. Suporta niya kay Apulakay na Ferdinand Romualdez. Ay, hindi ang pala. Israeli Marcos. Apulakay ako nata. Apulakay ni Kwan. Ikaw, hindi tatay mo Ikaw, anong masasabi niyo po sa movie, te? Siyempre, ngayon lang talaga namin nalaman yung katotohanan na talaga palang yung loyalista. Yun yung talagang ibinigay niya lahat ang kanyang, kahit iwanan niya yung karir niya para lang maibigay niya ang support niya kay Apulakay o kay late President Marcos. Ngayon, ma'am, napanood niyo ang movie, di ba? Ngayon yun lang nalaman na si Ma'am Imelda Papin at saka si Ferdinand Idralin Marcos ay may connection sila, no? Opo. At sila pala ay inaanak sa kasal. Kasal. Ngayon lang namin nalaman talaga. Kasi, di ba, tignan mo, no, si Imelda, iba ang, di ba taga siya, taga Kamsor, Bicol. Pero tignan mo ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos. No? Talagang, kumbaga sa ibubuwis niya ang buhay niya. Bubuwis niya ang buhay niya para lang yung niya kay Marcos, no? Talagang iniwan niya ang karir niya, sumama pala rin siya doon. Kahit maiwan yung asawa niya rito. Talagang pinakita niya talaga na loyal sa mga Marcos. Sa mga Marcos. So, ano po ang masasabi natin sa bumabatikos ngayon sa about Marcos na sa buhay ni Ma'am Imelda, binuwis na yung kanyang karera. Samantala ngayon, yung mga bagong henerasyon ay hindi alam kung ano ang gusto ng Marcos na mapaunlad ang bansang Pilipinas, subalit ay binabatikos pa rin. Ano po ang ating masasabi sa mga taong ganun? Para sa akin, no, yun yung mga taong walang magawa. Para bang talagang gagawin ang lahat para lang i-down ang Marcos. O sa mga taong mga nambabatikos, kayo na yung mga taong di natin alam kung anong mga nasa isipan ninyo. No? Hindi, talagang wala kayong magawa talaga. No? Pinapakita na nga lahat ng ng ating Pangulo. Pero ewan ko ba kung ano. Masama pa rin yung tingin nila. Masama talaga ang tingin nila sa talagang gusto nilang i-down talaga ang Pangulo. Kahit kakakikitaan na siya ng napakaraming mga nagagawa. O, tingnan niyo, umpisa pa lang, marami na siyang nagawa. Pero talagang hindi pa rin sapat sa kanila yung ginawa ng ating Pangulo. Ano pong masasabi niyo dun ngayon sa kay Bato de la Rosa kung napanood niyo po yun? Yung sa Senate hearing. Napanood niyo po ba yun? Hindi ako nakapanood. Sa mga nagrarally po, ma'am, kasi napapansin po natin talagang napakasakit po ang mga sinasabi na tungkol doon sa ating mga Pangulo.
ganyan talaga pagkakontra sa ano sa Alam mo, pag kontra talaga, gagawin ang lahat. Sirain. Nasisirain talaga. Pero nasa sa atin na ring mga Pilipino, sambayan ng Pilipino. nasa Kung, sa atin na rin. para sa atin Alamin din natin ang katotohanan. Yes, alamin natin ang katotohanan talaga na ginagawa naman lahat ng ating Pangulo ang kanyang makakaya para mapaunlad at mapaganda ang bansang Pilipinas. Ito na lang, ma'am. Ano pong maminsahe nyo ngayon kay Pangulong BBM? Mensahe ko, ipagpatuloy lang niya ang kanyang mga magagandang layunin sa ating bansa. At sa mga bumabatikos, ma'am, At anong sa inyo huling pong mga bumabatikos, tumigil na po kayo. Dahil hindi nyo mapapabagsak ang ano ba yun? Administrasyon. Marcos pa rin kami. Maraming salamat po. To the end, we are all Marcos, okay? Kasi Presidente, mahal ka namin. lahat ng naging naging presidente ng Pilipinas, ako naging OFW ng Hong Kong for 23 years. Ang sabi ng mga Chinese at sa mga Americans, ang sabi nila noon nung nag-exile si Marcos sa Hawaii, ang sabi nila ayaw ni Marcos family ng gulo. Ngayon, pinagpapatuloy nila ang kabutihan ng kanyang mga anak. Doon nila nakita kung ano ang puno, yun din ang bunga. Ang sabi nila, ang Marcos ay talagang matalino. Lahat ng naging presidente dito sa buong mundo, sabi nila, Marcos is very genius and very talented person. Hospitality person siya. Yun ang sinasabi ng mga other nationality compared to other presidents in the world. Yun ang naririnig ko nung nag-OFW ako sa ibang bansa. Naririnig ko yung mga iba't ibang rally. Kaya sa panahon ngayon, yung nakikita namin na mga rally sa TV, hindi kami naniniwala dahil nakikita namin kung ano yung ginagawa ni Presidente Marcos ngayon. Yun ay yung mga naninira sa kapwa nila na wala silang malasakit sa sarili nilang bansa, kundi yung paninira sa kapwa nilang tao, hindi nila alam na yun din ang paninira sa sarili nilang nasyon. Kaya yun, hindi nila matanggap na si Bongbong Marcos ay patuloy na ginagawa niya yung naumpisaan ng kanyang magulang, ganun din yung kanyang mga manugang ang anak, pinagpapatuloy nila yung kabutihan para ipaglaban ang buong Pilipinas. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Mami, thank you so much po. Thank you. God bless. God bless. Bye-bye.